Magandang gabi po. Ah, Magandang gabi kay Nover de Los Santos, no? First in the subscribers list of mine na siyang pumasok. At saka ito medyo maganda ang talakayan natin. Pinag-aralan ko po ng gusto ito. Hindi po ako yung kagaya ng ibang mga vlogger, tira na lang ng tira, comment na lang ng comment. Kaya malamang sa malamang ang mga ganong style po ay nauwi po sa mababaw ang dating. Naintindihan ko po na marami sa aking mga subscribers na medyo nagugulat sa aking mga tira. Kagaya dyan, meron sabi, bakit sobra-sobra kang anti-BBM? Sobra-sobra kang anti-Duterte? Lagi nagagalit sa akin yan. Tapos, minsan kagaya nito sa issue, doon sa grave threat, I stand without fear of contradiction na mali po para sabihin na merong grave threat na ginawang kaso si Sara. Kung meron man siyang ginawang kasalanan, yung pagmumura. So that should be the subject matter of disbarment sa bilang pagiging abogada niya. So, but with regard to whether it was an act na grave threats o hindi, I beg your pardon, it does not fit into the definition of what grave threat is in our revised penal code. Ang revised penal code natin nagsasabi po sa Article 282, and I stand firm even against all the pronouncements of everybody, kahit na yung mga taga-DOJ, wala pong tinatawag na grave threat. Ang kanila kasi sinasabi, very plain and very simple and very non-analytic yung ginawa na basta kasi may part kasi ganitong klase. One way of committing this crime is magbigay ka lang ng pananakot, papatayin kita. Yun, walang kondisyon yun. Threat yun. Kung hindi mo gagawin, threat pa rin yun. You ought to be punished for saying that. Hindi sa ating mga libro na mga desisyon ng Supreme Court, hindi pa po kinonsidera yung ganong klase na bihirang-bihira mangyari na tatawagin ng Supreme Court na freedom of expression. Kasi kung galit ka lang, pero depende din sa pag-deliver ng depensa ng kanyang abogado. Pwede niya sabihin, ano lang po, Your Honor, galit lang po, yun na nagpumutok lang po. Kaya wala pong intention na mag-threat. Yan naman ay depensa lamang. Pero pag dito naman, sinabi ng pangalawang uri po ng grave threat ay yung mananakot ka pero may kondisyon. Pero ano yung kondisyon? Sasabihin, papatayin kita kung hindi mo ko bigyan ng pera. Yan ang kondisyon. So, ang kondisyon niya, kung hindi bibigyan ng pera, imaginein mo ang sapatos mo na ikaw yung tinatakot. Kung hindi ka magbibigay, natatakot ka. Di ba? Pero kung magbibigay ka, nawala yung takot. Pero pinaparusahan pa rin ng Article 282 yan ng Revised Penal Code. Next, ibahin natin. Dito na tayo papasok ko yun. Yung sinabi naman ni Sara laban kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, kay Romualdez ay ipapatay nyo ako. May nakuha akong may gusto nyo akong ipapatay. Ibig sabihin, naglalatag na ng premise si Tambalustay na gusto siyang ipapatay, ipagorgor ni BBM, ni Romualdez at saka ni Lisa Araneta Marcos. Yan ang premise niya. At kung mapatay nyo ako, be warned. Sabi, binawarningan ko kayo na meron akong kinausap na tao na papatayin din kayo kung ako'y mamamatay. So, ibig sabihin, it does not fit in the definition of the tinatawag na grave threat. So whatever it is, it's up to you to decide kung ano. Basta in my own most intelligent discussion, sa akin lang po, wala pa akong pinapanigan dito. Hindi ko pwede sabihin na nagpamabor ko kay Sara just because of that. No, it is not. It is only related to that. Okay? So next, ang salitang yun na nagsimula po sa yung kinulong ng House Good Government Committee na pinamunguluhan ni Representative Joel Chua ay nung idinitain na nila si Attorney Zulaika Lopez. So, whatever it is, kung meron mang ibig sabihin nun, sinasabi po ni Ramon Tulfo
na magsyuta si Sara Duterte at si Atty. Zulaika Lopez. If that is so, and if that is true, ibig sabihin, sino sa kanilang tumboy, sinong hindi tumboy. Pero even if makita mo, marami namang binira ang yung House of Representatives na ibang mga staff ni sabi natin Mrs. Sara Duterte Carpio. Marami pero hindi ganito ang reaksyon niya. Matindi ang reaksyon niya nung si Zulaika Lopez ang talagang dinetain, no? Pero yung pag-detain, wala sanang problema yun. Hanggang doon lang yun sa pagtulog niya doon sa House of Representatives sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Tapos na yun, hanggang tapos, hindi nga lang siya aalis hanggat hindi matatapos lalabas si Zulaika Lopez. So, kung ako, ang una kong dahilan ng nakikita is, ay takot si Sara na matulad si Zulaika Lopez kay Colonel Royina Garma na tumuga rin, bumaliktad at nagsalita na tungkol sa reward system. At si Colonel Edelberto Leonardo na bumaliktad din. So ganun ang kinatatakutan. Tingin ko lang yan. Pero which is also sensible, I do believe, naniniwala kayo sa akin na ganun din ang pagtingin ninyo. Kaya overacting si Sara sa tingin natin. So, nang andun na siya, dahil sa ganun nandun siya natutulog, ang ginawa ng Quadcom, meron din akong subscriber na sasabi, medyo mali daw ko, pero general natin briefly i-discuss na natin, no? Pagkatapos na nagbisita siya, natulog na siya sa kwarto ni Pulong Duterte pero nung 10 oras ng gabi, alas 12 ng gabi, pumasok ang mga tao ng Good Government Committee ni Joel Chua at gusto nang ilipat si Zulaika Lopez. At si Zulaika Lopez at that very juncture, tumawag siya kay Risa, kay Sara. So ngayon, nag-react. From there, nagsimula na ang lahat. Nagulo-gulo na. So sa init, sa bugso ng damdamin, I understand, sa sobrang galit niya yon. At nagsalita siya na parang sinasabi niya, sinusumbong niya sa bayan na gusto siyang ipagurgor ni BBM, ni Lisa Araneta Marcos at saka ni Romualdez. At sinabi niya na nagkumontakta rin siya, kumausap na rin siyang isang tao na kung sakaling papatayin siya, ay huwag niyang tigilan, patayin mo rin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Romualdez. Ganoon po nagsimula. Hanggat siya, kung tawagin, nagkahalo-halo bero na. Nagkahalo-halo na, batuhan dito, batuhan doon. So, nawala sa issue yung confidential fund. Because of that, na-focus ng atensyon ng tao doon sa gulo. At nagrally pa sabihin natin kapiranggot yung mga tao na naniniwala kay Duterte. Sabihin na natin na mayroong binigyan ng pera. Siyempre, of course, kahit sino naman, kahit ako, kahit volunteer ko yon, bigyan nyo rin ako ng pera pang kain ko doon. Ganun lang ho, kasimple yan. So, ngayon, the fact na willing sila nandun is a sign that there is still that show of support para sa kabilang parte. So, given that situation, nagkaroon ng Bonifacio Day kanina. Pareho silang pumupuri kay Bonifacio. Si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. But then, nung kahapon, ang isang sign na umatras na kumbaga sa awayan na ito, sino bang pumiyok? Pumiyok si BBM at nag-text siya. Sikreto lang dapat ang text yun, pero nilik sa media. So, sikreto na sinabihan na ayaw niya ng impeachment. Ano bang nakita natin dito? Nakita na natin dito na control pala ni Marcos ang House of Representatives. Pangalawa na nakita ko rito, talagang alam na pala ni Marcos na may impeachment na gagawin laban kay Sara. Pero siya nang dahil sa sinabi niya, huwag niyo nang i-impeach kasi pinalabas niya na kunwari hindi importante, hindi malagay si Sara at maubos lang ang oras natin diyan. So ganoon pagkasalita niya. Kumbaga, words are also said in a manner to hide the true intention. So ibig sabihin, may ano bang true intention doon? Well, pwede lang tayo makapag-speculate yan, pero hindi pa tayo makakakita kung ano ba talaga konkretong dahilan. Pero kahapon, nagsabi ako
na ang totoong dahilan niyan ay umabot nata sa sukdulan na baka magsalita si Sarah ng katotohanan. Ano po yun ang katotohanan? Kami po sa amin na observer lang sa dalawang awayan na ito na hindi naman namin sila pare-pareho kakampi, ako mismo nag-iisip na ito na ang katotohanan, baka lalabas na. Kasi mas gusto ko matuloy-tuloy ang away. Bakit? Yan lamang din ang isa din sa paraan na lalabas ang katotohanan. Ano po yung katotohanan? Na iniisip ko na kung maipit na si Sara Duterte ay magsasalita na pinanalo lamang tayong dalawa ng Smartmatic. At ang totoong nanalo dyan ay si Leni Robredo. Makita mo naman, pwedeng sabihin ganun. Bakit? Tingnan mo yung rally ni Leni Robredo, walang imbitasyon yun, walang paghakot yun, punong-puno sa Ortegas. Punong-puno yun. Kung ako tanongin nyo, magtansya ako, mahigit 100,000 yun ang napuno doon sa kalsada sa Ortegas. Pink wave ang tawag nila ron. So, pagkatapos doon, pero mahigit, pwede mo sabihin na milyon kung mahaba. Nakita ko lang kasi hindi naman kabuuan ng kalsada. Kasunod nun, napuno yung 3 kilometer stretch ng Macapagal Avenue. Yung Macapagal Avenue dyan sa MOA, napuno po yan. So 3 kilometers yan. Imagine mo sa 1 kilometro, gaano karami ang taong tatayo. O sabihin na natin ngayon, yung 100 square meters, gaano karaming taong tatayo. O sabihin natin, yung 1 metro kwadrado, ilang taong tatayo. Sabihin natin, 5, no? 5. So, kung 5, ilang square meters ang 3 kilometers, ang lapad ng kalsada nun is nasa 60 meters. So, 60 meters times 3,000 kilometers, 3,000 meters, multiply, kwentahin natin. So, ito, 60 meters ang lapad ng kalsada. Tapos, 3 kilometers is 3,000 meters. Okay. So, ibig sabihin, 180,000 square meters ang kabuuan. Kung 5 tao ang tatayo sa 1 square meter, imulti natin sa 5 na lang. Estimate na yun. Kasi pwede rin magtayo kung dikit-dikit, 10. Multiply na lang natin sa 5. So lalabas 900,000 katao minimum ang dumalo sa rally ni Leni Robredo noong sa Macapagal Avenue. Tapos dito pa sa kabuuan ng Ayala Boulevard at saka yung pangatlong rally nila malaki at saka sa Buendia. Sabihin mo dyan mga 10 kilometers combined yan. So 5, multiply ko natin. Kwentahin natin. So 10,000 meters times 60, 60 meters din ang width times 60. So, i-multiply mo 5 people lang for each square meter times 5. So, 3 million po ang dumalo sa rally ni Leni Robredo sa Ayala at saka sa Buendia. So, with that, we are only talking of people who can reach Metro Manila outright. We are not yet talking of people in the provinces. So, with that, representation na rin yun kung gaano karami ang suporta ni Leni Robredo sa nakarangalanan. Pangalawa na pruwiba ko ay napatunayan na natin mismo nang galing sa ebidensya, galing sa COMELEC mismo, na nagpalabas sila ng tinatawag na transmission logs. At lumalabas doon na 20,676,000 ang kabuuang boto na naipasok sa computer ng COMELEC sa loob ng 1 oras lamang. Ngayon, magtanong ka sa kahit sinong IT expert. Yung internet sa Metro Manila, maayos ang signal, pero malimit ay wala. Hindi lahat ng lugar sa Metro Manila ay maayos ang signal ng mga internet service providers. Pag sinabi ko ISP or internet service providers, yan po yung mga Globe, Smart, tsaka dito. So ngayon, kaya ba yan? Ang tanong is na 20,676,000 sa 1 oras? Sagot, hindi po. Kasi unang-una, kahit nanood ka lang dito sa Metro Manila, sa bahay mo, manood ka ng YouTube mo, manood ka ng Netflix, hindi po umiikot, laging umikot-ikot, nagbabuffer ang tawag dyan. Ibig sabihin, nagda-down ang signal.
At kung magda-down ng signal, ibig sabihin you cannot assure 100% signal, good signal, para maipadala ang resulta from the provinces. Kasi ayon po sa batas, nakalagay po, lahat po ng presinto, there were 106,700 precincts all over the Philippines and in the world, the rest of the world. Kasi may mga overseas voters. So kung 106,700 ang mga presinto, doon magagaling ayon sa batas. Direkta. May kanya SIM card yan. So, kung doon magaling, alam naman natin sa Tawi-Tawi, mahina signal. Sa Batanes, mahina signal. Sa mga liblib na lugar, mahina signal. So, how could you assure us na very fluid ang pagpapadala ng resulta? Pagkatapos, tingnan mo, sa second hour, how many votes were transmitted? Nakita ko sa nilabas ng COMELEC ay 13 million. So kung 13 million sa pangalawang oras, bakit 20 million sa unang oras? So, pangalawang ebidensya na nakita ko ay kung pag tinignan mo yung transmission logs, in a batches of 10, 5, 6, 7, bakit sabay-sabay ang oras hanggat sa segundo ng pagpadala ng 10 resulta? Nang ibig sabihin, hindi po mangyari kahit na mag-usap pa yung dalawang magkatabing presinto, mag-usap pa yung mga teacher, sige sabay tayo pindot ng senda para may padala natin sabay-sabay ang ating resulta. Kahit sabihin pa mag-usap, merong lilihis yan, 1 second or 0.1 of the second. Merong lilihis at lilihis. At kung lilihis dapat, hindi pare-pareho yung oras ng pagdating ng resulta. Ang logbook o transmission log na binigay ng COMELEC ay ganun. So, ibig sabihin, that is impossible to happen, and because it is impossible to happen and yet it happened, then it is now a proof that there was that big, not only cheating, but manufacturing of results. Next, in-upload din ng COMELEC na mayroong tinatawag dyan ng mga roll logs. Pag binuksan mo lahat ng roll logs noon, lalabas, iisa ang pinanggalingan na computer. Ang computer na yan, halos lahat, 90% ay nanggaling sa computer na may IP address or numero na 192.168.0.2. So, ganun. Ibig sabihin, sa mata ko, bilang isang trial lawyer, ay, na yan, evidence beyond reasonable doubt that it is what really happened, that there was that manufacturing of results that happened in 2022. So ngayon, titingnan mo naman sa ito pang matindi, sa record ng SMART at saka Globe ng mga pagpadala ng resulta noong May 9, ang lahat ng botohan ay matapos pa alas 7 ng gabi. Bakit pag binuksan namin na nakita ko, alauna pa lang ng hapon, nagpapadala na po ng resulta ang mga SMART at saka Globe papunta sa mga sa computer ng COMELEC. And yet, these results lumalabas papunta sa makina na may numero na 192.168.0.2. Kaya that explains the reason na kung bakit pag tinignan mo computer ng COMELEC, bakit lahat po ay nanggaling sa isang makina, sa isang computer na 192.168.0.2. Ang katwiran, kasi mula sa kung saan nanggaling na mga SD card, pinadala lahat, minaniobra nila doon sa computer na yon. At bago galing sa computer na ito, ililipat ngayon sa computer ng COMELEC. So that is really the truth behind bakit medyo lumambot si BBM. Ayaw niyang malaman ng publiko na sila ay fake president at saka fake vice president. At saka yung mga senador natin, pwede mo sabihin fake senators yan. At yung mga party list natin, mga agimat na kung ano-ano, may mga pangalan ng mga angat o kung ano-ano, may mga kalaibo, mayroon pang Batang Quiapo, mayroon pang Pacman, mayroon pang PBA, mayroon pang mga walang mga klase-klase na mga party list na hindi mo maintindihan kung saan ang galing. Nananalo pa sila. So with that, I stand firm na ang totoong nangyari na karaang halalan ay inimbento yan nila ni George Erwin Garcia. Okay? So ganoon, yan po ang dahilan kung bakit nag-backtrack o matras si BBM na tirahin si Sara. Dapat sana
i-impeach na nila. Pero bakit nagpadala siya ng text message sa kanyang mga kakampi sa House of Representatives? Huwag niyong i-impeach si Sara. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang niyo po niyan ay there are bigger things that are capable of bringing in disaster that is unavoidable to happen if it is to be laid in front of the eyes of the many people, to the world and to the Philippines. Ganun po nakikita ko dyan. So, ngayon, dahil dyan, may isa kong nagpadala din na tinawagan din sila na i-release sa pagkakulong si Zuleika Lopez. Kasi iyan ang ugat ng lahat eh. Si Sara po ay nakikita natin, obserba natin, para siyang isang bata na nakunan ng lollipop na talagang hindi papatigil, mamatay na kung mamatay, basta nagwawala. Di ba? Parang ganun ang impression ko lang yun. Ewan ko sa inyo kung ganun din ang impression ninyo. But my impression is this. Talagang she was ready to die or whatever para dyan lang sa bagay na yan. Hindi siya natatakot sa impeachment. Siya pa nga naghamon, impeach niyo ko. Sa totoo lang, hindi pa kasi, kasuhan niyo ko. Hindi pa siya natatakot dun. But then, she is so, at least parang Mad Max, di ba? Napanood yung pelikula Mad Max? Parang Mad Max na ganun style. So, there must be a reason behind bakit matapang siya. At wala ko na ibang nakitang reason. Yan po ang rason na alam ni Inday, Sara, na hindi po sila ang totoong nanalo. Kundi sa pagka-presidente, si Lenny. Pero sa pagka-vice-presidente, mukhang malayo yung boto ni Kiko. Pero di ba rin, the same thing is to be said from me. The fact na Smartmatic na galing, we have to repeat that. Kaya there is no other way. Bongbong and Sara must resign and the Congress must call for a special election. And that's the only way to heal our nation. Kasi bagamot lamang ang mga problema sa bayan natin kung ang lahat ng tao ay naniniwala na ang namumuno ay talagang totoong nanalo. Isa po yan sa pinakasolusyon sa lahat dito. Okay? So ngayon, ano pa ang kasunod na nangyayari? Yung nakikita mo, si Amy Marcos mismo ang tumayo. Binasura ang AKAP funds kasi nakita niya na ginagamit lamang ng pinsang buo niya na si Romualdez, Speaker Romualdez, na parang sarili niyang pera, itong AKAP funds at saka AX na nag-ikot pa, nag-mall tour pa, namigay pa sa mga mall, SM malls, namigay, mga gwardiya doon, may mga sweldo doon mga yan. Bakit yun pagbibigyan nyo ng pera? Mamimili naman kayo ng boto. Yun naman talagang katotohanan dyan. So because of that, na-observe nila ngayon ng pamilya Marcos na instead na makakatulong, nakita nila nakadestroy ng pangalan at ng agenda nito mga Marcos. Kasi ang agenda ng mga Marcos ay maibalik nilang bango ng pangalan nila kasi nirecognize nila katotohanan na si tatay nila ay kinakasuhan ng pagnanakaw big time sa Philippines. So, yung mga iba pa mga kakampin na vlogger, may ang kapal pa ng mukha. Saan pa ka humingi ng kapal na mukha to? Kapal pa ng mukha magsabi na may gold daw si BBA as si Tandang Marcos at nakuha daw niya sa pagiging abogado. Hoy, tanungin mo kahit sinong abogado, hindi ganun kalaki ang kinikita ng abogado. Ako nga, bagay, hindi naman ako kasing sikat ng mga iba dyan. Pero tamang-tama lang kinita ko. Naibenta ko pa ulit noong nagkasakit nanay ko. Ganun lang po simple. Nagkasakit namatay ang nanay ko. May utang pa ko sa ospital hanggang ngayon. 750,000. So, it is impossible to happen na nagkaroon ng malaking kita ng billion-billion si Ferdinand Marcos Sr. sa pagiging abogado. No, it's not. To tell you otherwise, the truth is, hindi po siya naging abogado si BBA, si tatay ni BBM. Bakit ko nasabi yan? Kasi most of his life was dedicated to becoming a politician. Politician sa all his life. So how could you become a lawyer if you are a politician? Politiko siya, naging congressman siya doon sa Batak, Ilocos Norte, na kung saan nakusan din siya sa pagpatay sa kay Julio Nalondasan na tumalo kay tatay niya na si Mariano Marcos. At pagkatapos, inabogaduhan pa siya ni Mayor Arsenio Lacson.
So, eventually, nanalo din siya doon sa kaso ngayon. Pero yung most of the credit have been said, has been said to have been given to Marcos Sr. Kung daw magaling siya. Of course, number one man siya sa bar exams. But then, the truth is, you cannot earn that much income pag mag-abogado ka. With more reason na hindi ka maka-earn kasi politician siya all his life. Naging congressman ng ilang beses hanggat sa naging senador, tapos hanggang sa naging presidente. Ang pagtakbo niya presidente, dapat sana nung tatakbong presidente ay si Arsenio Lacson na mayor ng Manila City. Kaya lang namatay si Arsenio Lacson noong 1993. 1973 kung hindi ako nagkakamali. Kaya naman, 1963. Kasi 1965 tumakbo si Mr. Marcos. So, yan po ang katotohanan dyan. So, ngayon, having said na imposible yung gold na kinikwento kung sino mga vlogger na yon, ay yan po ang nire-recognize ng mga Marcos na pangalan na lilinisin nila sa kanilang apelyido. Next, dahil ang ambisyon nila ay natuturete, sa ngayon, dahil may kontra-kontra, sa totoo lang, naniniwala po ako, sa totoo lang, ito lang, atin lang ito, sobrang takot din si BBM na pagdating ng election sa 2025, lalabas, makikita mo ang tunay na pwersa ng boto ng lahat ng mga Visayan-speaking people. Visayan-speaking people from Mindanao, from Cebu, from Samar and Leyte and Biliran, from Panay Island, from Negros Island, from Siquijor, sa totoo lang, kung i-combine mo yan, iyan ang kinatatakutan talaga. Kasi kung mag-combine na boto, kasi ang nire-raise nila, pasensya na mga kabsat ko, dapat hindi sila to ni Bongbong Marcos magsabi na, marami kayo boto, mga lahat ng Ilocano susuporta sa amin kasi pag ganun mangyari, pangit naman po mag-away-away lahat ng tribo. Kasi sa totoo sa ngayon, ang gitnang tribo diyan ay yung tribong Bicolano tsaka tribong Tagalog. Saan ba sila susuporta? Kung maglalaban-laban si Marcos na mestizo Ilocano, mestizo Waray, laban sa kung sino man kung si Sara. Kaya mahirap yun. Yan ang nakikita ni BBM na ayaw niya tumawid pa sa tulay na hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya nagpalabas siya ng utos na sikreto sa kanyang mga kakampi. Huwag nyo nang guluhin. Imbis na makapag-focus ako sa aking programa, ay nawawala. So yan po. So ngayon, ito po ang aking nakuha na info. Bilang pagbibigay problema sa mga agenda ng mga Marcos, yung kanilang pinsan na si Martin Romualdez ay pinag-uusapan na papalitan, tatanggalin. At alam nyo kung sino ipapalit? Nakikita na si Gloria Macapagal Arroyo ang ipapalit. Kasi si Gloria, nasa gitna, kakampi niya, ka-best friend niya si Sara, best friend niya rin si BBM. Yan po ang isang malaking istorya na maaring mangyari yan. Kasi kailangan ng Marcos ang survival na matapos sila sa 2028. Kaya yan po ang nakikita ko dyan dito. So ngayon, dalawang bagay ang kinatatakutan ni Marcos. Smartmatic na katotohanan at saka ito pa yung ayaw niya tumawid sa tulay na sa 2025 magkasubukan. Yun po ang pagkakataon na makikita ni Bongbong kung ano talaga ang totoong damdamin ng bayan. Mga senador ba na kakampi niya, na ino-endorso niya, o yung mga senador sa kabilang banda? O ngayon, nagsasabi ako tungkol dyan, parang as if wala na tayong pag-asa na sa gitna, nasaan na ang mga opposition sa ngayon. Because of that away-away na, sa totoo lang kwento, ang isa pong naging negative effect niyan ay hindi na tinitingnan ang mga opposition. Nawala na ang mga opposition sa tingin ng tao. Na dahil doon, ang tingin ng tao, naghati na lang, doon na lang nakatutok kay BBM, kay Sara. So, ibig sabihin, wala, natatapon sa wala ang paano pa ngayon, walang sumisibol na mga
opposition. Ang inasahan ng lahat sa opposition ay si Madam Leni, pero hindi siya nagsasalita kasi nandun lamang siya nagtutok sa Naga City politics. Isa rin sana si Isko, nagtututok din siya sa Manila politics. Sino pa bang iba na opposition na pwede? Si Chil Diokno, bumaba, tumakbo na lang ng party list congressman sa Akbayan. Tapos si Madam Leila de Lima na isa sana sa pinakamalakas na leader ng opposition ay bumaba rin sa party list ng mga ML, mamamayang liberal. Pero mga liberal party yun. So yun lang masasabi ko rito. Sa ngayon, tayo po na mga tao ay mukhang lagi lang tayong lugi. Tayong mga tao na naghangad ng magandang kinabukasan sa Pilipinas, na magandang pamamahala, ay laging hindi nananalo. Bakit po? Mas marami kasi tayong mga naghangad, karamihan yun, aminin man natin sa hindi, mga 20% lamang na Pilipino ang nagbabayad ng buwis. Kasama na ako dyan. 80% ng Pilipino, hindi ba Al, hindi nagbabayad ng buwis? Ngayon, 80% na hindi nagbabayad ng buwis, yan pang binibigyan ng ayuda. Doon sila kumukuha ng boto. So, ibig sabihin, yung bansa natin, yung nagdidesisyon sa kung ano ang kinabukasan natin ay yung mga nasalaylayan na gusto nilang manatili na pobre o mahirap para sila lagi may power ang kanilang pera pagdating sa eleksyon. Yan po ang aking nakikita dyan. Kaya, gaya ng inaadhika namin sa Bunyog, palakasin sa pamamagitan ng sariling sikap ang mga nasalaylayan. Yan po ang aming dalang kung bakit kami nag-isa-isa. Pagpatuloy namin to kung ano man ang mangyari sa 2025 election, we will still be there. We will fight for survival and we will fight no matter how fight would be impossible for us. There is no other way but to fight. Yun ang sinasabi dyan. Kaya ang fight nito, mangyari lamang ito po kung magkaroon ng divine intervention sa lahat ng botante na kaya na nila ang sarili nila labanan at bubuto na sila ng tama. At magtatanong kayo, sino bang tamang ibubuto? Quick answer, madaling sagot. Kahit sino, basta bago, sigurado ka ng pagbabago, basta mga bago. Huwag nyo na iboto yung mga senador dati magtatakbo ng mga ngayon. Huwag nyo na iboto yan. Mauwi lang kayo sa kangkungan dyan. Nagmamayabang pa mga yan. Magkatawid mo yan sa mga busway, ng mga, sa EDSA bus lane yan. Tapos hindi amin kagaya kay Win Gatchalian, pinakahuli na nahuli ang kanyang tatay na gumagamit ng number 7 o plaka ng senador sa kanyang Cadillac. So ngayon, hindi man lang umaamin, hindi man lang humingi ng tawad si Win Gatchalian. Mabuti na lang hindi siya tumatakbo sa ngayon. Kung tatakbo pa ba yan, iboboto niyo pa ba yan? Yung ganong klaseng senador? Hindi nga makaamin, hindi makahingi ng pagpatawad. Mas mabuti na nga lang si Chis Escudero humingi ng tawad. Sino pa ba iba? Ito si Bong Revilla naman, pinagalitan yung MMDA. Pinasuspindi pa. Kaya daw kasi nagpakilala rin yung driver na tauhan siya ni Bong Revilla. Sana hindi naging ganon kalupit ang tayo ni Bong Revilla. Pinahiya niya po si Bong Libriha. Dapat siya na humingi din tawad. Pasensya ka na. Hindi ko rin alam kung totoo yun o hindi. Pero dapat ang stance mo ay magbigay kagalang sa mga tao na yan na kahit maliit ng sweldo, sila ay inuubos nila ang kanilang oras sa pagbabantay ng ating kalsada. Hindi ka ba nahihiya doon? So ganun po ang ating bayan ngayon. So the only way for us to survive here is for us to believe in ourselves na magboto tayo. Kung wala kayong alam sino iboto, basta lahat na lang ng bago ang inyong iboboto. Ganun na lamang po. Sigurado pa ang mga bago na yan ay hindi pa nakakaranas magnakaw yan. Kaya malamang masigurado ka na makakasiguro ka na sila ay gagawa ng pagbabago. Okay? So, magbabati na muna ako sa inyo, no? Si Hadassah Tapiro, Let's Righteousness Be Reign. Marichu Imbay, attorney, musta na kayo? Go lang po, attorney. Alex Olin, good morning. Si Maria Lilis Bungabong,
Kala ko ba mga dilawan lang ang para sa EDSA Revolution? Bakit pati na rin mga DDS? Hindi kayo magkabaliktad na DDS ngayon ang dilawan? Huwag naman tayo siguro magbibilang ng pakiusap lang, huwag na tayo magsalita ng kulay-kulay. Tayo po lahat ay mga Pilipino. Kaya nagkaroon po ng away-awayan dahil hindi mawala yung paglaban-laban ng kulay. Subukan natin tanggalin ang kulay. Basta tawagin mo ako, Pilipino ka. Tawagin ko kayo, Pilipino kayo. I'll never call you with your color as red or green or whatever. Tawagin natin sarili natin. Kasi pag nagkulay-kulay, ang tendency ng Pilipino ay nagiging loyalista. Bayan, hindi mo ba alam ang nagpapasira sa ating bayan ay pagiging loyalista? Kahit alam mo na nagkamali ng iyong idol dahil loyalista ka, ay sinusuportahan mo pa rin. Kaya dapat matuto na tayo makamubon sa ating sarili na kapag may ginawang masama, ako'y kaibigan nyo, ako'y idolo nyo, pero kung nagkamali ako, tirahin nyo ako. Ganun na kasimple. Hindi po ako magagalit kung ako'y pinupunan ninyo. Si Miguel Pabro, SP Flores, at tapos si Maria at saka si PIC 0925, tapos sa Jagger Yarte, Juliana Rivera. What's happening? Paano na tayo? Yun nga, mangyari sila na lang. Kaya kailangan paulit-ulit na lang sila. Wala ring nangyayari. Kaya palitan na natin sila. Mga bago na naman inyong iboto. So, Anicia Lorenzo, June Kabinbin, good evening. So, PEC 0925, Smart, Matic, Fiasco, Cheating, and Hello Garcia is good combination. A cocktail of thieves. Tapos si Clan Destroyer. Wala sir, talo na naman Pinoy kasi parang iba na aura ni Sarah, smiling face na siya. Kaya mukhang back together na naman ang unit teams. Yan nga mangyari. So Lakay Celeste, Duterte tayo, Kausing Sulid. Tapos Jamie Ariupagita, magandang gabi, Dr. Toto Kausing. Pitoy Fabs, manumanong bilang yan. Yan dapat ang inaabdika natin, manumanong bilangan na lang. Kaya itong isa, talagang imimisyon ko sa buhay ito si George Erwin Garcia. Kasi nagdesisyon na sila, hindi na ako pinayagan na tumakbo pagka-senador. So magagawa ko ngayon ng aking apila at didiretso ako sa Supreme Court. Titingnan ko kung ano mangyari. So Emmanuel Chan, maraming agam-agam na sa strategy ni BBM, slow but sure, sa tamang panahon. Yun nga, Crispin Rivera, Maya Pabingi, Dr. Engineer Toto, Bunyog Kausing, for Senator, mabuhay po kayo. Imelda Sinoy Talaugon, Dugangan Pagid, ang pangamuyo nga matupad mo plano. Okay, dapat magdasal tayo lahat. Pres Perez, natatakot si BBM na mapatalsik ng sa Malacanang. Inix Raymond, good evening po, attorney. Good evening din. Argitilar Modera, kaya malinaw na 31 minions ang bumuto sa kanila. Fake president at fake VP president. So, Sunny Alcaraz, daw ulok na imong nawong. Ang tawag niya, binabas niya ako. Kaya lang, ang pagbabas mo ay hindi high-tech, kundi panlalait. Kaya magbas ka naman sa akin, Sunny Alcaraz, yung tama naman, maganda naman, yung pagkubing ka na matalino, ipakita mo talino mo. Huwag yung salita mo, parang wala kang utak, ang nawong mo ay parang ano daw, alam niyo bang ulok? Ng itlog ng ng lalaki. Vivian Sarimo, hindi naisip ni PBBM na kung sakali may mangyari sa kanya, ang susunod na mumuno, yung Vice President kasi kung plano niya maging presidente. Tama. Alam mo, sa totoo lang si Sara Duterte, araw-araw nagdadasal. Hindi niyo ba alam? Araw-araw nagdadasal yun. Sobrang makadiyos yun. Anong pinagdadasal? Na mamamatay na si BBM. So, Bogsadam, happy birthday. Ano kaya ang dahilan kung bakit lumambot at natakot ang administrasyon ngayon, sir? Kahit ako pasol din. Yun nga, kung anong dahilan, sinabi ko na kanina. Pero mayroon akong ibang alam na dahilan, i-confirm ko pa, kaya abangan nyo po sa sunod ko ng vlog kung ano yun. Josie Cabardo, correct, Atty. Toto, takot si BBM na may ibulgar si Sara. Pareho silang may anomalya sa tao at sa bayan. Chancom Electronics, halata dahil sa Boisili na nanalo. Virginia Buno, good morning, Dr. Attorney Engineer Toto, absolutely correct po kayo sa election results. Vivian Sarimo, kung ako kay BBM, total,
nangyari na kung may dayaan man, ituwid mo na lang yung mga mali sa gobyerno, hahangaan pasya, yan kasi ang kasabihan, walang sikreto na di nabubunyag. Tama po kayo. Jelly Robles, maayong gabi, Engineer Toto. Sandro Capid, Catalonia, maayong gabi. Dira sa Tantangan, sa Barangay Kabuling. Jigger Yarte, Victor Ando, a News Update Live. Tapos Julius Buna, pag lumambot si BBM, nagpakita na hindi siya karapat-dapat maging leader ng bansa at dapat siyang sisihin bakit nag-ambisyon siyang maging presidente na wala pala siyang kakayahan sa loobin para para magnakaw sa gobyerno. Kaya nga naalala ko si Speaker Villarreal noon sa Samar, nung si Marcos ang presidente na tatay niya, sa Migaw siya, for what are we in power for? Magnanakaw. Ikbay, subscribe. Sinabi na ni Sarah, may video. Si Iwatani, Japan, magandang gabi. Po, Engineer Toto, kausing dito po sa Japan. Solidajin, press election, umaga na po lalabas ang resulta. Ganun ba? Maganda sa Japan. Rene Raganas, dapat hindi siya maging presidente, palpak. So, ang Elito Cordial, good morning, Sir Toto, incoming Senator Kausing and to all followers. Sylvia Coronel, Marcos at Sara, pareho silang ginagago nila ang taong bayan. Rene Raganas, wala siyang panindigan sa mga sinasabi. Richard Lisa, tama yung pananaw mo, Engineer Toto. Ami Givana, Dr. Engineer Attorney Toto Kausing, palagay ko, kunwari lang yung pagpapigil ng BBM sa pag-impeach kay Sara para huwag siya ang pag-initan ng mga Duterte. Ferdinand San Juan, to 2025 election, iboto ang mga bago tulad nito ni Toto Kausing, ang tunay na senador ng bayan. Salamat. Knowles Abiner, big correct po kayo, ni Toto Kausing, Kabunyog Kausing, takot si BBM na ibulgar ni Inday. Lustay ang nangyari sa election noong 2022. Emilio Richard de la Cruz, Engineer Toto, pareho tayo ng iniisip. Kaya malaki ang takot ni Prestam Tumbong kay Sara Darambong, yung pandaraya nila sa 2022. Japi Arante Piñalusa, watching from Kiyot, Cebu City, maayong gabi sa mga taga Cebu. Richard Hamura, tama ka, future Senator, may alas si Sara against BBM, which is the reason that he is afraid of Sara. So, Gregorio Babaran, pakilike po, TCS League. Tapos Ricardo Messina, Toto for Senator, may, diskarte na po ni PBM na kunwari wala siya alam. Disparities. Din yan sila, attorney, Enrico Valdecantos. At tapos Ferdinand San Juan, Ever Lingaw, puro kurap kaya, lahat sila kurap si Rose Cruz. Good evening, kapsat ko. Good evening, mga kapsat. Camilo Daguno, May, Elliot de la Cruz, Edgardo Haranilla, Rogelio Salvador, Presperes, George Lacoin, Helen Baguio, Camila Daguno, tapos Jan Patrick de Mesa, good evening. Edgardo Haranilla, Jupiter Pluto, Michelle Gabinete, good evening. Paul Simon Nagano, kumusta na pala mga bata dyan sa Pasay na winasak ni Mayor Calixto ang mga bahay? Ano na, kumusta sila? Pwede ba ma-interview sila? So, Inday Siskon, Sok Losen, Jojo Jestro, tapos Michelle, tawagan niyo ako may discuss tayo ni Marichu. So, sino pa sa ilalim? So, si Rene Cagbay, si Romel Bengson, Luchi Babes, Barbaran King, tapos Sam Daniel, Pina H, tapos Romel Bengson, Sok Losen, Angelo May Xiao, Lemlem Sito Zero na Pruchena, Carmencita Gila, sige Tony Toto kasing paglaban mo ang pagiging kandidato mo sa Senado. Maayos ang ginawa ng admin ni Bimbim, ayaw niya i-distract. Ganun ba? Pananaw mo lang yun. Marami pananaw na hindi ganun ang pananaw. Okay, you're free to make your own opinion. I will respect that. Rest assured. Luchi Babes, bakit si Kibuloy? Hindi declare nuisance. Yun nga lang, problema si Kibuloy. So, Lemlem to zero na pro China. So, gayon, magandang gabi po at sa lahat ng mga kaibigan ko. At siyempre, babatiin ko kayo lahat kung saan panig man kayo ng mundo, sa mga Pilipino sa Japan, konbanwa, sa mga Pilipino dyan sa Germany, guten Abend,
Sa mga Pilipino dyan sa Guam at saka sa Hawaii, malalo na kay Waldenberry at saka sa Bewley, na mga inanak ko, aloha, aloha ay ahi-ahi. Sa mga Pilipino sa Italy, buonasera. Sa mga Pilipino sa France, bonsoir. Sa mga Pilipino sa Netherlands, Guten Habon. Sa mga kababayan nating Itawis dyan, napya nga gabi. Sa mga Kankane, gawis ay labi. Sa mga Ibaloy, mapting nga idabi. Sa mga Ibanag, mapya nga gabi. Sa mga Pangasinense, maabig yalabi o masantos yalabi. Sa mga Ilocano, na imbagarabi. Okay, yan lang muna ang ating pag-usapan sa ngayon. At kailangan tayo magdasal para tibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Ipindi la Rosa, hello, good evening po. Imagli na tuloy ng Pilipinas, ginawa nilang pandaraya. Estelito Perez. Okay, so Roslyn, hello naman gid. Okay, magandang gabi po sa lahat.